So, kung na-gets nyo na yon, ready na kayo dito. Sige nga, punta na kayo dito, guys. Now, kahit si Sir Mendros yung tanongin nyo, i-memorize nyo kasi to, ha? Lahat kami minemorize namin yan. So, ngayon, ang task ko muna, i-explain sa inyo, ano ba significance niyan? Now, nakikita nyo na yung tatlong layers ng adrenal cortex is paano ba sila nagsisynthesize ng hormones nila? Kompletuhin lang natin yung pathway. So, yung cholesterol, magiging pregnenolone sa zona glomerulosa by virtue of demand, ha? Palagi ko na lang sinasabi. When and if mas kailangan ng body mo ng aldosterone, yung pregnenolone magiging aldosterone. Okay? When and if your body needs cortisol, si pregnenolone magpupunta dun sa kabilang layer, tapos si kabilang layer by virtue of sequential enzymatic reaction, magiging cortisol. So doon tayo napunta na ang adrenal gland nyo kailangan ng mga enzymes para mag-produce ng hormones. Okay? Come again, yung adrenal gland nyo kailangan ng enzymes para mag-produce ng hormones. Si Bishop, nag-abala siya na ilagay dyan yung mga enzymes. Okay? Ngayon, ganito. Nung nag-met kayo, narinig nyo na ba yung newborn screening? Narinig nyo na, di ba? Tapos, di ba, part ng newborn screening, ang hinahanap mo daw is yung tinatawag na congenital adrenal hyperplasia. Tama? Narinig nyo na yan? Congenital adrenal hyperplasia. O naman sir, narinig ko na, congenital adrenal hyperplasia. So, ganito ano, nakinig na maigi ha. Simple lang naman yung story. What if yung adrenal gland mo may nawawalang mga enzymes para kompletuhin yung pathway ng steroid hormone synthesis? Come again, sir? What if yung adrenal gland nyo is missing enzymes in order to complete yung hormone synthesis niya? Ang tawag nyo dun sa sakit ay congenital adrenal hyperplasia. Okay? Ngayon, maraming types ng congenital adrenal hyperplasia. Ibibigay ko yung story kung bakit siya tinawag na hyperplasia, adrenal, at congenital. Okay? In the first place, kaya siya tinawag na congenital, inherited. Diba? Wala kang genes. Sabi sa inyo ni Doc Merle, pag wala kang genes, wala kang proteins. Pag wala kang proteins, may mawawala sa yung enzyme. Kasi all enzymes are proteins. Tama po? Ayan. Ngayon, kaya siya tinawag na adrenal, definitely, ang affected is the adrenal gland. Question, bakit siya tinawag na hyperplasia? Bakit lumalaki yung adrenal gland kapag meron kang, nawalan ka lang naman ng enzyme? Allow me to explain. So, kukunin ko tong, tingin dito. Halimbawa, nawawala sa'yo yung 21B. Ano ba ibig sabihin ng 21B na yan, sir? Ano nga ibig sabihin ng 21B? 21 beta hydroxylase. Ayun. Halimbawa, nawawala sa ito. Tingin ha, tingin. Halimbawa, nawawala tong 21B na to. 21 beta hydroxylase. Meron kang magiging cortisol. Thumbs up kung yes, thumbs down kung no. Walang magiging cortisol. Tama? Ang magiging effect niya sa pituitary, si pituitary ba magwawala? Palagi lang siya magpo-produce ng ACTH? Yes or no? Yes. So ano magiging effect ng ACTH sa adrenal gland? Lalaki lang ng lalaki. Nagets niyo ako? Pero dahil walang nagiging cortisol, ano nangyari? Palaki lang siya ng palaki. Capture? So anong tawag? Congenital adrenal hyperplasia. Thumbs up yung nakasunod doon. Napakalupit, sir. Ang dali-dali lang pala niyan. Oo, madali lang yun.
Ang problema mo, marami yon. Okay? So, ganito ha. So, makinig na maigi para kaya may memorize nyo to. So, ganito yung take natin ha. Oo, marami yon, pero ang kinukuha natin sa medtech ay 4 lang. Alright? So, paano yun, sir? Kapag nawawala yung 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase. Ha, sir? O, eto, yung mga 3B, ayan. Ang pangalan yung 3B. Ano ibig sabihin niya, sir? 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase. 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase. Dehydrogenase. Ganito. So, mapapansin niyo, maraming pwedeng maapektuhan. Tama ba? Pansin nyo, maraming pwedeng maapektuhan. So, maraming pwedeng tumaas. So, halimbawa, so dito pa lang nawawala na siya, di tataas daw yung pregnenolone. Parang ganun yung pagkakaintindi nyo, di ba? Pag dito pa lang nawawala na, tataas yung 17-alpha hydroxypregnenolone. Pero ang pinaka-tinitingnan natin pag nawawala si 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase, etong DHEA. Okay? Pasuyo ha? Never mind this, never mind this. Pag meron kang 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase deficiency, na member ng congenital adrenal hyperplasia, ang pinakamataas sa blood ay DHEA. Okay? Kanina nabanggit ko na, ibig sabihin ng DHEA, no? Androsterone sulfate, DHEA. Dehydroepiandrosterone sulfate. Mamaya, babalikan pa din naman natin yan. So, sana nagigets nyo na ako. Now, kapag naman nawawala yung 17-alpha hydroxylase, so nasan yun, sir? So, kapag naman nawawala yung 17-alpha hydroxylase, this one, 17-alpha hydroxylase, ano yung tumataas sa blood? Huwag kayong magpapalito, ha? Kapag nawawala si 17-alpha hydroxylase, ang tinitingnan natin ay yung hormone na mismo. Pasuyo, pansinin dun sa pathway. Kung nawawala itong si 17 hydroxylase, alin lang ang natitirang hormone doon sa tatlo? Alin lang yung matitirang hormone doon sa tatlo? Paki-analyze po. Paki-analyze po. Aldosterone lang? Tama ba? Aldosterone lang? Kailangan mo ng 17-alpha para tumawid dun sa dalawang layers. Tama ba? Tama? So, kung wala ka ng 17-alpha hydroxylase, puro aldosterone lang yung napoproduce mo. Alright? So, ano tataas sa blood? Aldosterone. Thumbs up kung na-capture nyo yun. Please. Para hindi mahirapan. Sige. Susunod. Paano naman daw pag nawawala si C11-beta-hydroxylase? Paano naman daw kapag nawawala si 11-beta-hydroxylase? So, ayan, meron kang dalawa. 11-beta-hydroxylase, meron kang dalawa. Ito yon. Ano yung possible na tumaas? 11-DOC. Ayan, 11-deoxycorticosterone. Siya, 11-DOC pag nawawala si 11-beta-hydroxylase. Okay? Niisa-isa ko na sa inyo, no? Para hindi kayo malito. And then last, paano naman pag nawawala si 21-beta hydroxylase? Ito naman yon. So, ang tataas sa blood is not progesterone, but 11-alpha hydroxyprogesterone. Pasuyo. Pareho tayo ng book. Tama? Sinend ko sa inyo yung copy ko. Nilagyan ko ng rectangles yung pinaka-tumataas. Nilagyan ko ng rectangles yung mga pinaka-tumataas. Alright? Alright? Ang i-memorize nyo na lang ngayon kapag nawala yung enzyme doon sa baba ng rectangle. Okay? Pag nawawala si 3-beta, ano tataas? DHEA. Pag nawawala si 21-beta, ano tataas? 17-alpha hydroxyprogesterone. Pag nawawala si 17-hydroxy
hydroxylase, si aldosterone. Okay pa? Okay. So, guys, nasa book nyo lang din yan. Ito. Kita? Nakita? Nakita? Ayan. O, ito yung mga nilagyan ko ng rectangle. Okay pa? Ito yung nawawalang enzyme. Okay? Ang message, lahat yan, ang tawag ay congenital adrenal hyperplasia. Per cool? Thumbs up kung okay yan. Thumbs up kung okay yan. Now, ang tanong, sir, bakit ba yan nasa newborn screening? Kapag may ganyan yung infant at hindi mo siya na-detect kaagad, without failure to thrive. In short, hindi mabubuhay yung baby. Failure to thrive. Ayan, failure to thrive. Just like most of your inherited disorders na part ng newborn screening, kaya natin siya ini-screen. So, ayan yun, yung mga pinagdi-discuss ko. Sige, board exam question ngayon. Sa lahat ng mga congenital adrenal hyperplasia na yon, alin daw yung pinaka-common? Yung 21-hydroxylase deficiency. Ay, 21-hydroxylase deficiency. So, ano yung tumataas sa blood kapag may 21-beta-hydroxylase? 17-hydroxyprogesterone. 17-hydroxyprogesterone. Yung nasa gitna. O, yun. Yung nasa gitna. Ayan. Okay. So, gets nyo na yun, no? So, alam nyo na yung task nyo. You should be familiar with this pathway. Kung ayaw mo maging familiar, wala na akong magagawa para sa'yo. Dito na tayo sa primary aldosteronism. Okay? So, with your primary aldosteronism, ito ang pinakamadali, no? Kasi kilala niyo na si aldosterone. Ano yung mga dapat yung tandaan? Itong hypertension, hypokalemia, alkalosis, risk of vascular disease. Okay na tayo dun. Diba? Madali lang naman. Now, dun tayo sa diagnosis kasi yung diagnosis yung complicated the part. Pero madali lang naman to. So, for the diagnosis of your primary aldosteronism, yung take natin is dahil isa siyang primary endocrine disorder. There's something wrong with your endocrine gland. Hindi natin concern yung pituitary and hypothalamus. Okay? So, simple lang. Ibig sabihin ba nito pag nag-measure ka ng aldosterone sa blood mataas? Yes or no? Ulit. Primary aldosteronism. Sabi natin kanina na nag-explain ako, hindi naman hindi naapektuhan ng ACTH yung aldosterone. Tama ba? Tama? Tama? So, ibig sabihin, kapag mataas yung aldosterone mo, hindi mo na i-consider yung hypothalamus tsaka pituitary. Ibig sabihin, kapag may primary aldosteronism ka, mataas ang aldosterone mo and that's it. Thumbs up kung nagigets. Thumbs up kung nagigets. Okay. So, ganito. Ganito yung take natin, ha? Pasuyo. Makinig po na maigi. Tama ba ako, bago ma-release ang aldosterone, kailangan muna renin? Kailangan muna ng renin. Tama? Ngayon, ibig sabihin ba guys, kapag meron kang primary aldosteronism, mataas ang aldosterone mo kahit mababa yung renin? Dahil nag-overproduce siya mag-isa? Yes or no? Yes. So, kung ang gagawin, ulit ha, para sa mga nalilito, raas, kailangan muna ng renin bago magkaroon ng aldosterone. Dahil ang sakit mo ay primary aldosteronism, without renin, mataas pa rin si aldosterone mo. Hindi sila nagko-correlate. Tama? So, kung kukunin mo yung ratio nilang dalawa, lalagay ko dito ha, plasma aldosterone concentration tapos plasma renin activity. Kapag ang result daw ay greater than 30, ano ang naka-influence doon? Yung numerator or yung denominator? Thumbs up kung numerator, thumbs down kung denominator.
yung numerator. Capture nyo siya? Diba? Kaya tumaas ng tumaas yung ratio kasi hindi siya proportional dun sa renin. Tumataas siya mag-isa. Alright? So, ganun lang na. Now, board exam question. Simple lang naman. Specimen consideration, kung ipe-perform mo yung plasma aldosterone. Bawa, nagtatrabaho ka na, may si doc, sabi sa'yo, mag-measure ka daw ng aldosterone. Ano yung specimen consideration? Simple lang naman, nakalagay dyan. The patient has been up for at least 2 hours. So, basal pa rin tayo, kaya umaga. Ibig sabihin ng up, like, gising na siya for at least 2 hours. Ayan. Tapos, kailangan nakaseated siya for 5 to 15 minutes. Bakit? Kasi kapag nakatayo ka, chances are, pwede siyang maging falsely increased. Okay? So, simple lang. Dapat ikaw ay na seated position. Madali lang naman yan. root thunder lightning. Okay? So, ang key takeaway natin, ha? Mataas sa aldosterone without renin or without enough renin. Okay. So, doon na tayo sa adrenal insufficiency. Pag sinabi naman nating adrenal insufficiency, pasuyo na lang ako. Madali lang naman siya. Nahati po siya sa 3 kung ano yung pagkakakilala natin. Now, para sa mga taga-main, i-reiterate ko lang na kasi ganito guys, merong 3 kapag ang hormone is under what is called the axis, ibig sabihin nun is the hormone is under the control of hypothalamus and pituitary gland. Okay? Ngayon, ulitin ko lang ulit para sa mga taga-main, pagpasensyahan nyo na kasi wala pa nga kami discussion ng thyroid. Now, kapag merong 3 axis, hormonal axis sa body nyo, yung hypothalamus pituitary tapos thyroid, yung hypothalamus pituitary saka adrenal, tapos hypothalamus pituitary saka gonadal. Okay? Kapag ang endocrine disorder ay hinati sa primary, secondary, at tertiary, ibig sabihin nun, kapag primary, ang affected is yung nando sa dulo ng axis. Okay? So, ang axis na pinag-uusapan natin dito is the adrenal gland. So, kapag sinabi nating primary adrenal insufficiency, ibig sabihin, adrenal gland yung kulang sa secretion. Pag sinabi nating secondary, pituitary, kapag tertiary, hypothalamus. Thumbs up nga mga taga-main kung nag-gets nyo siya. Ayan. Bakit ganon, sir? Simple lang. Pag primary adrenal insufficiency, ibig sabihin, kulang ka sa aldosterone. Tama? Ngayon, kapag secondary adrenal insufficiency, by the way, aldosterone. Guys, pag sinabi nating adrenal insufficiency, hindi siya specific sa mga hormones, na. Ulit, I would like to point out, pag sinabi nating adrenal insufficiency, hindi tayo specific sa dun sa 3 hormones. Nakalagay dyan by definition. Adrenal insufficiency is the reduced production of adrenal hormones despite adequate stimulation. Testing. Guys, kapag secondary adrenal insufficiency, sinong may, anong mababa? Yung 3 hormones or ACTH? Paki-type po sa chat room kung para tinetesting ko lang. Guys, pag secondary adrenal insufficiency, ano ang mababa? ACTH ba? Okay. Very intuitive, no? Guys, pare-pareho ba tayo nang naiisip na both? Guys, pare-pareho ba tayo nang naiisip na kapag secondary adrenal insufficiency, mababa yung ACTH, ang ine-expect natin, mababa lahat. Okay. Great. Pag tertiary, na-shutdown ba yung buong axis? Yes or no? Yes. Yun lang. Thank you. Nandiyan na sa book nyo, no? Ito na ibig sabihin, no? Okay.
Now, sa mga causes ng adrenal insufficiency, madami, pero isa lang ang key takeaway nyo dyan, pwedeng autoimmune or pwedeng exogenous, na? Or in short, anything na pwedeng makasira sa adrenal gland. Ulit, pag primary adrenal insufficiency, napakasimple lang, no? Anything that can cause destruction of your adrenal gland. Pwedeng tuberculosis, bilateral adrenal hemorrhage, and so on and so forth. Great. Thumbs up kung okay ka pa. Thumbs up kung okay ka pa. So, doon na tayo sa complicated na topic na. So, paano mag-diagnose ng adrenal insufficiency? Paano mag-diagnose ng adrenal insufficiency? Pinapaulit-ulit ko yung statement kasi mahirap ha. Pasuyo, adrenal insufficiency, anong test gagamitin? Suppression or stimulation? Ulit, adrenal insufficiency, anong gagamitin na test? Suppression or stimulation? Stimulation. Okay? Kikilitiin mo. Pag nakiliti, negative result. Pag hindi pa rin nakiliti, positive result. Merong adrenal insufficiency. Alright? So, pag-usapan muna natin kung paano siya i-navigate na. Now, nandito ako ha. Nandito ako. Susundan niyo ako kung paano siya ginagawa. Okay. Sila yung may direct relationship. Diba? Sabi ko sa inyo kanina, yung cortisol nyo yung nakaka-influence sa ACTH. Alright? So, ganito. So, first of all, yung timing muna ng pag-collect ng cortisol. Board exam question. Ang cortisol, pag nag-work na kasi kayo, kailangan alam nyo yan. For the specimen collection regarding your cortisol, dapat alam nyo kung kailan nyo siya kukunin, which is in between 6 to 8 a.m. 6 to 8 a.m. Yung average niyan, which is 7, yung sinusunod sa mga hospital. So it is safe to assume na by 7 a.m., doon pinakamataas ang cortisol nyo. Alright? And para din nyo na malimutan, natanong nyo na ba sa sarili nyo, paano ka nagigising tuwing umaga? I mean, without alarm, dahil tumataas yung cortisol mo. Yun na nagpapagising sa inyo sa umaga. Tumaas na kasi yung cortisol nyo. Following na meron kayong normal circadian rhythm, ha? Ayan. Totoo ba? Oo, yun. Para nga ba natutulog ka, biglang gaganon yung cortisol mo, yun yung pampagising mo. That is your natural alarm clock. Okay? Yun yung malilimutan na. Ngayon, alam nyo na din kung bakit inaantok kayo pag 11 p.m. na. Ngayon, alam nyo na din kung bakit inaantok kayo pag 11 p.m. na. Kasi yun yung time na pinakamababa na yung cortisol. Okay? Wala ka ng fight or flight. Okay? Wait, totoo ba, sir? Ba't kayo ko lang nalaman nyo? Ewan ko sa propose anatomy. Anyway, now, ang take natin is, paano mo masasabi na merong adrenal insufficiency yung patient mo? Ganito ha, yung approach. Kailangan mo muna ng screening. Tapos kailangan mo muna ng confirmatory. Come again, sir. Mga pag-uusapan natin hanggang mamaya, kailangan mo muna ng screening at confirmatory. So, para masabi mo na meron kang adrenal insufficiency, pag nag-measure ka daw ng cortisol at ACTH sa umaga, pareho silang Ulit, pag nag-measure ka daw ng cortisol at ACTH sa umaga, mababa daw si cortisol pero mataas si ACTH. Ulit, as part of your screening, nag-measure ka ng cortisol sa umaga. Nung ang result mo daw ay mababa ang cortisol pero si ACTH ay mataas, chances are meron kang
primary adrenal insufficiency. Ulit, mababa si cortisol, mataas si ACTH, primary adrenal insufficiency. Lahat ba tayo nakaka-relate doon? Kasi alam na natin yung lahat dati pa. Uy. Uy, lahat ba tayo nakaka-relate doon? Pasuyo nga. Anong hormone yung nanggagaling sa hypothalamus? CRH. Tama? Tama? Anong hormone yung nanggagaling sa pituitary? ACTH. Anong hormone yung pinag-usapan natin dito? Cortisol. Diba? Guys, paano nga ulit pag primary? Ano yung level? Insufficiency, pinag-uusapan natin, no? Insufficiency. Paano nga pag hyposecretion? Pag primary? Ano yung levels ng cortisol? Mataas? Mababa? Mababa. Anong levels ng ACTH? Mataas. Diba? Mataas? Nagre-respond. Diba? Anong value ng CRH? Mataas? Mababa? Mataas. Gets yan? Gets yan? Paano pag secondary adrenal insufficiency? Sino may problem? Pituitary? Thumbs up kung pituitary. Pag secondary, pituitary may problem? Yes. Anong value ng ACTH? Mataas, mababa? Mababa. Anong effect ng sa cortisol, people? Mataas or mababa? Mababa. Tama? Tama ba? Anong effect ng sa hypothalamus, sa CRH? Mataas or mababa? Mataas. Okay? Paano pag tertiary adrenal insufficiency? Saan may problem? Sa hypothalamus. Tama po? Anong value ng CRH natin? Mababa. Tama? Mababa? Ibig sabihin nun, mababa lahat? Mababa lahat. Yes? Ano pinag-uusapan natin? Primary lang? Tama po? Primary lang? So anong result? Ito yon. Dapat alam na natin lahat yon. Tama? Pag primary, mababa si cortisol, mataas si ACTH. Yun yung result na nakuha natin. Tama ba? Pasuyo muna kung okay ka pa. Okay. Ngayon, ganito. Paano mo malalaman kung primary? Paano mo malalaman kung secondary? Paano mo mako-confirm kung primary? Ayan, the diagnosis of primary adrenal insufficiency is performed by ACTH stimulation test. Nakita yon? Nakita yon? Pakinote, ang ibang name ng ACTH stimulation test ay cosyntrophin stimulation test. Cosyntrophin stimulation test. So, ganito. Sabi natin, pag stimulation, maglalagay ka ng kamuka ng hormone. Tama ba? So, simple lang yung gagawin natin sa cosyntrophin stimulation test. Si cosyntrophin, kamukha siya ni ACTH. Only, isa siyang synthetic na ACTH. Okay? Again, sir. So, alimbawa daw, alam mo na, so, nag-screen ka, yung result, mababang cortisol, mataas sa ACTH, may idea ka ngayon na primary yon. Paano mo i-confirm kung primary talaga siya? Ipe-perform mo yung stimulation test using cosyntrophin. Cosyntrophin stimulation test. Alright? So, ang take natin, simple lang, pasuyo ha. So, nauna na yung screening, pangalawa confirmatory. Ang gagawin mo lang naman sa confirmatory, sasaksakan mo yung pasyente mo ng cosyntrophin. Okay? Now, guys, tama ba ako nung ginawa mo yon? Ang nangyari, kinikiliti mo alin? Yung pituitary or adrenal gland? Thumbs up kung pituitary, thumbs down kung adrenal gland.
Ulit. Diba guys, yung pituitary, may sarili na siyang ACTH. Tama? Kikilitin mo pa ba yon? Kikilitin mo pa ba yon? Hindi na. Tama ba? Ano yung kinikiliti natin dito? Si adrenal gland. Kasi siya yung hindi nagets nyo, low cortisol nga, diba? Heart na may sparkle kung nakuha mo yung point ko. Like, ayan. Sabihin ba nun, guys, kapag mababa pa din yung cortisol, meron talaga siyang primary adrenal insufficiency? Uy, ibig sabihin, kiniliti mo na, hindi pa rin tumaas yung cortisol. Primary adrenal, yes. Heart na may sparkle kung na-capture nyo siya. Ayun. Okay. Great. Kasi ganito, para sa mga nalilito ha, iba yung test na ginagamit kapag secondary adrenal insufficiency. Okay? Okay? Guys, pasuya. Nakaisa ko pa ba kayo? Confetti nga kung okay pa kayo, guys. Sige, so nagets nyo yan na. I-reiterate ko lang using our simple explanation. Yung cosyntrophin, isa siyang synthetic na ACTH. Alright? Ang dinadiagnose natin ay primary adrenal insufficiency, which is in this case, so as I have described, mababa si cortisol, mataas si ACTH. Tama? Ano natin pansinin nyo, mataas na si ACTH, so hindi si pituitary yung kinikiliti natin. Sino? Si adrenal gland. Kasi nga, mababa si cortisol. Ba? Kumbaga, in the presence of high ACTH, paano mababa pa rin si cortisol? Yun yung question na dapat mong itanong sa sarili mo. Kaya mo to gagawin. So, nangyari, naglagay ka ng synthetic na ACTH, which will come in the form of cosyntrophin. Tapos, nangyari, mababa pa rin si cortisol. Ibig sabihin, pasuyo, lack of stimulation or lack of suppression? Thumbs up kung lack of stimulation, thumbs down kung lack of suppression. Lack of stimulation. Hindi pa rin siya nakiliti. Diba? Okay, so yun na yun. Yun na yun, okay? Doon na tayo. So, paano naman kung secondary adrenal insufficiency? Ito naman yung test na ipe-perform mo. Methyrophone suppression test. Again, sir. Kapag secondary adrenal insufficiency, ang test naman na ipe-perform mo ay methyrophone suppression test. Mahirap siya i-explain. Makinig kayo maigi ha. Para di ako paulit-ulit. Now, balik nga kayo dito. Tapos, balik muna kayo dito. Tapos, confetti ko nandito na kayo. Yeah. Kailangan nyo itong mag-gets, no? Kasi yung exam nyo puro ganito. Yung methyrophone, pasuyo, lalagay natin dito. Ano yung dinadiagnose natin? Secondary. Okay? Now, ano yung profile pag secondary? Mababa si ACTH tapos mababa si cortisol. Tama? Tama? Yan. Ngayon, ganto. Yung substance na methyrophone, yung substance na methyrophone, ang ginagawa niya, kaya niyang mag-inhibit ng 11-beta hydroxylase. Come again, sir. Simple lang to ha. Yung methyrophone, kaya niya daw mag-inhibit ng 11-beta hydroxylase sa zona reticularis. Fasciculata. Come again. Si methyrophone, kaya niya daw mag-inhibit ng 11-beta hydroxylase sa zona fasciculata. So, nasan yun? Ito ba yun? Guys, ito yun. Ito yon. Thumbs down nga kung kaisa kita na ito yon at hindi ito yon.
Okay, so ito yon. So, ibig sabihin, pag sinaksakan mo yung pasyente mo ng metyrafone, hindi siya magkakaroon ng cortisol. Uy, hindi siya magkakaroon ng cortisol? Tama ba? Tama ba? So, kung normal kang individual, pero kung naglagay ka ng metyrafone, dapat tumaas yung ACTH. Yes or no? Kung normal kang individual, nagsaksa ka ng metyrafone, ang ina-expect mo, tumaas yung ACTH? Paano kung hindi tumaas? Ano ibig sabihin? Meron ba siyang secondary adrenal insufficiency? Meron, meron, meron. Right? Heart na may sparkle, kung nagets nyo siya, guys. Like, ang lakas niya makatalino, di ba? Basta alam mo lang yung negative feedback loop. Okay, so ayun yan, ha? Na to put things in their proper perspective, wowie. Ito yan. Ito lang yung in-explain ko, guys. Yun lang yun. Yun yung dinadaldal ko so far. Pag naglagay ka daw ng metyrafone, i-inhibit niya daw yung 11-beta hydroxylase. In doing so, mawawalan ka ng cortisol. Diba? Kung normal ka, dapat tumaas si ACTH. Hindi tumaas. Tama? So, that tells you one thing, si patient ay merong secondary adrenal insufficiency. So, ito yun, nakalagay. Near normal response or with cosyntrophin, iba yun, ha? Kanina, sa iba yun, sa primary yan. Pero hindi siya nag-respond sa metyrafone. Alright? Thumbs up kung okay ka pa. Thumbs up kung okay ka pa. Okay pa ako, sir. Last na test para dito sa sakit na ito. Insulin tolerance test. Board exam question. What is the gold standard for the assessment of adrenal insufficiency? Insulin tolerance test. What is the gold standard for the assessment of adrenal insufficiency? Insulin tolerance test. Okay. Gusto ko siya pasimple. Wala siyang paraan para kaya palang pasimple. Ano lang yung kayang magpababa ng blood sugar? Di ba insulin yon? Alam niyo na yan, di ba? Tama ba? Insulin. 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 Paano kapag sinaksakan mo ng insulin yung pasyente mo? Ano dapat ang gawin ng pituitary? Sige nga. Pag sinaksakan mo ng insulin ng pasyente mo, anong dapat gawin ng pituitary? Dapat ba siyang sinaksakan mo ng insulin yung pasyente mo. Anong gagawin ng katawan ng pasyente mo? Patataasin or pabababain ng blood sugar? Pag marami ka ng insulin, anong mangyayari sa blood sugar? Babagsak? Thumbs up kung Thumbs up kung ang nasa isip mo, magkakaroon niya ng hypoglycemia, sir. Kasi sinaksakan mo ng insulin eh. Tama ba? Dapat ba ganun? Puro hypoglycemia lang? Dapat ba balanced? Dapat balanced. Tama? Ang unang gagawin ng katawan mo, si pituitary, magsisikret yan ng ACTH. Para si ACTH, matrigger niya si adrenal gland na mag-release ng cortisol para i-counteract yung hypoglycemia, para patasin yung blood sugar. Ito dapat ganon. Paano kung hindi ganon? Meron ba siyang adrenal insufficiency, guys? Yes or no? Okay, so nakukuha nyo na yung story, no? Ulit, pag naglagay ka ng insulin kay patient, pituitary has to secrete ACTH in order for your adrenal gland to secrete cortisol in order to restore blood sugar. Diba? What if walang naging response si pituitary? Ibig sabihin nun, walang ACTH, walang cortisol. Tama? Tama? Guys? So, na-confirm mo ba na meron talaga siyang adrenal insufficiency? Yes. 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 Great. So, napakadali. So,
Mag-move on na tayo. Now, for your isolated hypoaldosteronism, simple lang. Aldosterone lang yung nawawala. Right? Aldosterone lang yung nawawala. Could be due to, ayan nga, glomerulosa destruction, chronic heparin therapy, so on and so forth. So, no need to discuss further. Yun lang ibig sabihin nun, isolated hypoaldosteronism. Now, doon na tayo sa highlight ng usapan. Hindi pa pala highlight yun, sir. Unfortunately, no. So, doon tayo sa cortisol, sa Cushing syndrome. Break? Gusto nyo muna ba mag-break? Okay. Break time, 5 minutes. Synthesize nyo lahat ng sinabi ko. Kasi ang exam nyo ay diagnosis. Diagnose kayo ng sakit. Ayan. Kaya ganito na lang ako mag-explain. Let's go. 5 minutes break.